Mukhang may nalalaman si Tyrese Haliburton kay LeBron James sa cryptic post ni Tyrese kay LBJ. Viral naman ang picture ng former NBA player na si Victor Oladipo mga idol na para bang nagmamakaawa habang umiiyak hoping na makabalik siya sa NBA. Hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa mga idol dahil ngayong araw nagpakitang gila siya sa harap ng mga NBA scouts at GM sa Las Vegas. Halos hindi magmintis mga idol si Victor Oladipo sa kanyang 3-point shooting. Na magsimula mga idol ang free agency, siya mismo ang nag-post sa kanyang X account at sinasabi niyang free agent nga daw siya. Wala rin siyang agent at kasama lang niya ang kanyang pamilya. Dagdag pa niya na meron pa siyang ibubuga at mahal na mahal nga daw talaga niya ang basketball. Hindi rin daw siya mapapagod mga idol na mag-explain or i-flood ng analytics ang kanyang social media para i-prove na deserve pa niyang bumalik sa NBA. He's very open sa opportunity na ibibigay sa kanyang mga idol at hindi lang naman daw winning ang kaya niyang maiambag at pwede rin daw maging mentor ang two-time NBA All-Star. Well, alam naman ng NBA fans ang history ng injuries nito nga si Victor Oladipo na nagsimula pa noong 2018 to 2019 NBA season. Matapos manalo ng Most Improved Player at mapasama sa All-NBA Third Team and All-Defensive First Team noong 2018, nagsuffer ng catastrophic injury sa kanyang right knee noong January 2019 si Victor Oladipo. Dumaan sa surgery at hindi na nakabalik for the entire season. Ito yung masaklap mga idol dahil simula nang ma-injured siya sa taong to, hindi na siya ulit napabilang sa All-NBA teams. And after a year, noong January 29 to 2020, bumalik sa NBA si Victor Oladipo. Home game, season debut against the Chicago Bulls. Struggle siya buong laro pero naging dramatic yung deep game tying 3-pointer niya para isend sa overtime ang laban at nakuha pa ng Pacers ang panalo pero sa mga sumunod na buwan mga idol, dito na siya kinalawang. Bad news din sa kanyang career dahil hindi pa tumatagal ang kanyang pagbabalik. Na-suspend naman ng NBA season nun dahil sa COVID pandemic. At habang off-season ng NBA noong 2020, reportedly nag-offer daw ang Indiana Pacers ng 4-year, $113 million extension. Final year na kasi ng kanyang kontrata pero dinecline niya yung offer ng Indiana Pacers dahil umaasa siya na pag umangat ulit ang laro niya, bibigyan siya ng mas malaking offer. Ang sumunod na season, which is the 2020 to 2021, ang heartbreaking season for Victor Oladipo. Grabe yung pressure sa kanya dahil dinecline nga niya yung offer ng Indiana Pacers at umuugong din ang trade nun at noong January 16, 2021, tuluyan na nga siyang na-trade sa Houston Rockets. Well, impressive yung Rockets debut niya with 32 points pero tinake down ni Victor Oladipo mga idol ang offer sa kanya na 2-year extension worth $45 million. Dahil walang balak na mag-resign sa Houston Rockets itong si Victor Oladipo, trinade din siya ng Houston na papunta naman sa Miami Heat. 2 months after na mangyari yung trade na nagdala sa kanya sa H-Town, na-acquire siya ng Miami Heat before the trade deadline at nakakapang-4 na laro pa lamang siya sa South Beach ay dito na siya na-injured for the second time of his NBA career. Out for the rest of the season ulit si Victor Oladipo. In one season, 3 teams ang napaglaruan niya. After almost a year, balik sa hardcourt si Victor Oladipo. Naka-recover na mga idol 2021 to 2022 NBA season. Pero dahil maganda naman ang takbo ng season ng Miami Heat at number 1 sila sa Eastern Conference, binawasan pa ang kanyang minuto at nakapaglaro lamang ng 8 games sa regular season. Pero sa final game ng regular season kontra sa Orlando Magic, muli na namang pumutok si Oladipo dahil nabigyan siya ng chance with 40 points, 10 rebounds and 7 assists in 36 minutes. Non-bearing game na din kasi for the Miami Heat. Sa playoffs ay sayang din dahil natalo naman ng Miami Heat sa Eastern Conference Finals sa kamay ng Boston Celtics sa Game 7. Nabigyan pa ng contract si Victor Oladipo ng Miami Heat, 2 years, $18 million na lamang. Maliit na kumpara sa mga tinake down niyang offer. And after a year again, noong 2023 mga idol, end of the road na for Victor Oladipo. Isa na ng mga disaster, another season ending injury.
pass and scoring as Oladipo, oh man, grabs that left knee. Game 3 of the first round ng Eastern Conference Playoffs kontra Milwaukee Bucks at eto na rin ang kanyang NBA final game. Last season, nabigyan siya ng chance sa G League with Wisconsin Herd kung saan nag-average siya ng 13 points, 4.6 rebounds and 3.9 assists per game. May short stint din si Victor Oladipo sa Guangzhou Loong Lions ng CBA at nakapaglaro sa NBA preseason games. At eto na nga yung latest sa kanya mga idol, umiiyak at para bang nagmamakaawa na muli siyang kunin at mabigyan ng chance sa liga. Mukhang may nalalaman yata itong si Tyrese Haliburton sa mangyayari mga idol kinabukasan dahil sa tweet niyang it's time daw with LeBron James. Merong public appearance kasi si LeBron James sa New York. Event to ng Fanatics kung saan na present ang mga kilalang sports icon na kagaya na lamang ni David Beckham, Tom Brady, Jalen Brunson, Novak Djokovic, Kevin Durant at marami pang iba. Sa nasabing event mga idol, merong live recording ng Mind the Game. Si LeBron James ang kanyang podcast with special guest and co-host Tyrese Haliburton. Walang balita kung may live stream to pero big event mga idol ang Fanatics Fest. Isang solid na LeBron James fan itong si Tyrese Haliburton na simula pa ng pagkabata. Well, ang tweet na to ni Tyrese Haliburton ay binibigyang meaning ng mga fans pero mukhang wala naman yata connection sa desisyon ni LeBron James kung saan team siya pupunta sa susunod na season. Dahil kung decision na talaga yan, hindi niya idadaan sa live recording yan. Kung live stream siguro to, it makes sense. Marami ang mangyayari bukas mga idol. Merong major press conference na mangyayari sa Kaseya Center sa Miami dahil ipapakilala na ng Miami Heat ang kanilang bagong superstar Giannis Antetokounmpo at maging si Bobby Portis Jr. Hindi na bago sa Heat culture to dahil inintroduce din nila si LeBron, Chris Bosh and D Wade as their big three noon. Pero disclaimer lang, walang kinalaman ng event ng Miami Heat sa event naman na mangyayari sa New York City. Pagkatapos ng live recording ng podcast ni LeBron James sa Fanatic Fest mga idol, ay meron namang conversation si LeBron James with Rich Kleiman ng CNBC boardroom event sa New York. And interestingly, doble kayo si Stephen Curry sa pag-recruit kay LeBron James sa isang show. Muli na naman niyang iningganyo si LeBron James na samahan siya sa Golden State. Well, the Bay, we know how to win. It's beautiful weather, great golf. I know he's into that, but like you said, it's the idea of what it means to finish your career the right way. He knows. Kung may balak man na i-recruit din ni Tyrese Haliburton si LeBron James ay wala sa listahan ni LBJ ang Indiana Pacers. And who knows, baka gulatin ni LBJ at sa Indiana siya pumunta. Pero para kay Kevin Durant, kung siya daw si LeBron James, sa Cleveland siya pupunta at i-consider din ang Philadelphia 76ers. Yeah. I would say Cleveland, but I think Philly got a big chance too. I'm waiting for the day where you two play together. That'd be crazy. Well, you're gonna be waiting for the rest of your life.